Alright. Good evening. Good evening! Palakpakan natin yung may-ari ng ATM ko. Sino po dito yung ano? Aba, maraming new faces, no? Maraming mga new members. Taas mo yung kamay ng mga new advocates natin. Taas ang kamay. Dami, 500. Mga 500. O, kamusta naman po dito? Asan siya? Mihi pa? Who's mommy? Yan dito. Alright, so hindi ko na patatagalin, no? I will not take too much of your time. My topic for tonight is all about Elevate 104. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi supposed to be, hindi ako yung trainer ngayong gabi. Dapat si Sermon. Ang napakagwapo nating Jericho Gonzales. Diba? Ng GLI. Okay, so again, my name is CJ Cudera. Okay, isa po ako sa Business Development Manager ng company. And normally, ang tinatopic ko is Elevate 101, 102, 103. So ngayon, ang itatopic ko ngayon, 104. Okay, it's all about prospecting, yung contacting kung tawagin, okay? Pero sa basic marketing, sa industry ng network marketing, kasama to doon sa tinatawag na 5 fingers. Okay, ito yung prospecting, ano pa, invitation, ABC rule, closing, and follow-up. So ito pag-uusapan natin ngayon, it's all about prospecting. Kasi syempre may mga old ways and merong mga new ways. So for the past 8 months, if I'm not mistaken, kasi nung 12, ika-8 months na natin. Pwede ba natin palakpakan yun? Yes! 8 months na. Diba? Sabi nung mga nagbabantay sa atin ng mga taga-ibang company, 3 months lang yan, wala na. Eh, naka 3 months tayo. Sabi, 6 months lang yan, wala na. Eh, naka 8 months tayo. Sabi nila, sige, pagbigyan nyo hanggang 1 year pa. Diba? Hanggang magugulat sila, 5 years na tayo, 10 years na. Tama ba? Sabog na. Ganoon lang yun. So for the past 8 months, hindi ako nagkakamali, I have 22 directs. Wow. So probably yun yung maganda kong i-share sa inyo. Okay ba yun? Yes. And may bonus ako for tonight. Kasi for the past like 7 years, nag-online marketing kami. So meaning to say, yung old ways kasi, it's more of offline. Yes. Andyan yung pusakalan, andyan yung kidnapan, di ba? Pag sinabing pusakal, hindi mo kilala, tama? Pag tumingin sa mga mata mo, prospect na. Yun yung pusakal. Pag sinabi naman nating kidnapan, yung kaibigan mo, hindi alam kung saan pupunta, dadalhin mo lang. Pag sinabi, saan tayo pupunta? Ang isasagot mo ay, basta. Yung iba, kakain. Iba-iba mga reason. Tapos yung iba, birthday yan. Tapos dadalhin sa ganitong seminar. Ang tawag doon, kidnap. Diba? At ang tawag naman doon sa mga na-invite, kaladkarin. Diba? Imagine mo, sinagot mo lang ng basta, sumama naman. Tama ba yun? Okay, so ngayon, syempre, wala na tayong mic. Paiirali natin yung bunganga natin na malakas, tama? So yun nga, ang isi-share ko ngayong gabi is yung way namin, kung ano yung effective na ginagawa natin. So it's more of sharing. Are you excited? Yes! Ayan, I will guarantee you na if you apply this, it might, no? Pwedeng nag-work sa akin, pwedeng hindi rin nag-work sa'yo. Pero pwedeng nag-work sa akin, at the same time, pwede rin nag-work sa'yo. So, ang mahalaga, kung malaman mo tong information na to, pwede mong i-practicein. Pwede mong i-apply sa business mo. Are you with me so far? Yes. Okay, sige, i-recap lang natin ng konti. As we all know, ang Elevate 101, it talks about the mindset. Mahalaga, nabe-brainwash tayo. Kumbaga, ang prinsipyo dito, kung paano kang naglilinis ng katawan, dapat naglilinis ka rin ng utak. Kasi every single day, yung utak natin, lalo na yung subconscious mind natin, hindi niya alam kung ano yung tama at mali. So, kailangan dapat yung ipapasok natin sa ating utak, sa ating mind, as much as possible, dapat more of abundance, more of positivity, more of mga magagandang bagay. Kasi bakit? Yan yung nare-register sa atin eh. Are you with me so far? Yes. So, sa mga ganitong training, ang ginagawa natin, kino-correct natin yung ating mind. Kasi nga, syempre, pag isipin mo mabuti, halimbawa yung kwarto na madumi, anong ginagawa natin? Nililinis natin. Bakit? Madumi, maalikabok. Tama? Pag basura sa loob ng bahay, ayaw natin. Anong ginagawa natin? Nilalabas natin, tinatapon natin. Bakit? Kasi alam natin, yung basura, mabaho, pwedeng pagmula ng iba't ibang mga sakit. Tama? Mga bakterya at iba't iba pa. Ganon din sa mind natin. Pag alam mong may mali na sa isip mo, kung kayo naka-follow na sa Facebook ko, meron akong post doon recently na hindi sa lahat ng panahon aayon sa iyo ang pagkakataon. Tama ba ako? Tama. Kasi may seasons of life eh. May seasons of planting, may seasons of harvesting, di ba? May mga pagkakataon na parang ang swerte mo, may mga pagkakataon na parang ang malas mo.
May mga pagkakataon na konting kilos mo lang, kikita ka. May mga pagkakataon naman na sinisipagan mo, pero parang hirap pumasok ng pera. Are you with me? Yes. So meaning to say, hindi lahat ng pagkakataon nakaayon sa'yo. However, kapag yung mind mo, na ma-manage mo, yung pumapasok sa isip mo, yung tumatakbo sa isip mo, at the same time, yung ginagawa mo everyday, at least, by that day, kung hindi man panahon mo, at least nakaka-survive ka ng mas maganda. Yes. Are you with me? Yes. Yun yung mindset. Kailangan inaayos natin yan. And the second one is yung goal setting. It should be aligned. So, hindi ka pwede kasing mag-set ng goals at mag-achieve ng goals without the proper mindset. It's like, alam mo yun, it's like, para kang gusto mong gumaling mag-basketball, pero pinapractice mo tennis. Malayo, tama? Yes. So it should be aligned. Pag okay na yung mindset mo, the second one is yung goal setting. Dapat, di ba, pag alam natin, pag ikaw nangarap, ito yung mga walang time frame. Meaning to say, nangarap ka lang. Problema, pag hindi mo yan kinuha, hindi mo yan inaksyonan, ang pangarap mo magiging bangungot ho. So dapat, ang dreams, pag nilagyan mo na ng time frame, yun na yung papasok na yung goal. Are you with me? Yes. Yeah. The third one is yung Elevate 103. It talks about the technicalities. Napakahalaga na alam mo yung technicalities ng business. Yung in and out ng business. Paano tumatakbo? Ano yung history ng network marketing? Ano yung history ng company program? Ano yung history ng mga products ng network marketing? Ang tanong ng iba, bakit? It's simply because para iba pa rin kasi pag meron kang alam. Iba pa rin kapag meron kang edge. Alam mo, lalo na sa Philippines, meron mga hilig ng iba yung ex-deal. O sige, Anya, invitein mo ko sa kumpanya mo, pero i-invitein din kita, ha? Yes. Latagan mo ko ng marketing plan mo, pero lalatagan din kita, ha? Pakita mo sa akin yung product mo, papakita ko rin sa iyo yung product mo, ha? It's a ex-deal. Magiging lamang ka lang kapag alam mo ang mga technicalities. Kaya gusto natin dito sa GLI, yung mga advocates, alam natin o lamang tayo sa ibang nasa industriya ng network marketing. Kasi ang network marketing, alam nyo ho, para itong bagyo. Mas malaking bagyo, mas nakakahatak ng iba pang mga low pressure area. Are you with me? Yes. Meaning to say, kapag marami kang alam, pag may edge ka sa ibang networker, mataas yung chance na mag-join sila sa'yo. Are you with me so far? Yes. The next one is, at saka idagdag ko pa para hindi ka nai-scam. Kasi yung mga nai-scam, yan po yung wala masyadong alam sa network marketing. Yes. Ako nalulungkot ako, merong mga company, may mga distributor sa ibang networking na nagjo-join pa sa iba't ibang networking company. Nakakalungkot, bakit? Una, nasasayang yung pera, nasasayang yung effort, nasasayang yung time. Diba? Tapos mali yung mindset. Ayan, babalik pa rin tayo sa mindset. Dahil paalis na si Rachel, dyan po natatapos ang ating training. Nasusundan nyo ako? Ayan, Yes. napakadami dyan. Tapos, Elevate 104 method or yung pamamaraan. Yan, dyan tayo papasok. So, it's more of the skills. Paraan kung paano ka magbibuild ng network. Ito yung pinaka-paborito ko. Yung Elevate 105, which is yung management. Yan yung mga more of team building. O, di ba? Sipin mo yung team building natin, kaya dapat tapusin nyo to. Bakit? Yung team building po natin, gaganapin sa Jeju Island. May sa Korea ho yun, kung hindi nyo alam. May mga may mga passport na ba lahat? Yes. Ay, sino yung wala? Ay, may nagtaas sa likod. Sige, sa Cubao na lang muna natin ganapin to, ha? O, leadership. Okay, ganito, unahan ko na kayo. In network marketing, at hindi lang naman sa GLI, even sa ibang mga trabaho at mga negosyo, people come and go. Kailangan maunawaan natin na sa business natin, hindi lahat ng kasama natin masakit mang tanggapin. Pero, eventually, for no reasons, minsan hindi natin maunawaan. Magugulat ka, wala sa tabi mo. Minsan hindi na nagre-reply. Minsan sinisin mode ka lang, and that's fine. It's totally okay. Bakit? It's part of the natural law. Diba? Halimbawa, yung puno mula sa buto, wala ka naman may nakita ka bang puno na yung dahon niya nung nagsimula siya hanggang sa magbunga siya, yung parang yung dahon niya, may ganun ba? Wala, normal na napipitas. Ang branches, ganun din, napuputol. Ganun din dito. Diba? Meaning to say, pag may mga kasama ka sa business na wala, isipin mo na lang, naputol siya. Isipin mo na lang na normal talaga na nalagas. But it does not mean hindi na sila makakabalik kasi may mga pagkakataon, baka hindi mo alam, napagod lang.
Di ba? Kailangan lang palang matulog ng konti, kailangan lang palang magpahinga ng konti. Bakit ko sinasabi to? Yung iba kasi, pag nawawala yung mga kasama nila, inaaway. Inaaway nila. Akala ko ba may pangarap ka? Bakit yan? Hindi ka na umahata, mamatay ka, dukha. Huwag niyo awayin. Okay? Huwag niyo awayin. Normal lang yun. It's part of the journey. Are you with me? Yes. Diba? Pag-aakyat tayo ng bundok, lahat ba yung endurance na nag-umpisa hanggang taas ang bundok, yun pa rin ang endurance pag nasa taas? Hindi, may mga kasama ka na papagod talaga. May kasama kang pabebe, may kasama kang pabigat, and normal yun. So sa business ganun din, when building your network, lahat yun normal. Okay? Kasi lahat tayo, may mga pinagdadaanan sa buhay. Ito yung punto ko. Pag kayo na yung advocate na meron ng pinagdadaanan, una, huwag ka magpabigat. Okay? Daanan mo lang siya, kaya nga daanan eh. Ang problema kasi yung iba, pag dumaan na sa sitwasyon, hindi lang dinadaanan, tinatambayan. Huwag kang tatambay, dadaan ka lang talaga. Hayaan mo lang siya. Normal naman yun eh. Okay? Tapos balik ka lang sa business mo. And the last one is yung maintenance. And yan pala yun, yung organization keeping. Ayan. Yan na yung ating tinatawag na team building. So, eto na tayo. Proceed na tayo sa Elevate 104. It's all about the method. Diba? Meron yan. A, B, C, D yan. Una, yung A, which is yung posturing. Diba? Posturing skills. Alam mo dati, nung nag-start ako sa network marketing, may mga kasama ako doon, nagagaling pumorme eh. Pero alam mo, wala palang kinikita. Oo, maraming ganyan. Bakit? Kasi isipin mo, hindi ka na kumikita, hindi ka pa nagpo-posturing. Ano mangyayari sa negosyo mo? Paglapit mo sa prospect mo, ano sasabihin niya? Mari, mukhang palugi tayo dyan, mukhang pahirap tayo dyan. Tama. Kaya mahalaga na maayos tayo. Mahalaga na, hindi naman natin sinabi na branded dapat yung mga suot mo. Tama? Hindi naman natin sinabi na dapat lagi ka naka-gown, lagi ka naka-Amerikana. Hindi naman ganon. Ang punto natin, as much as possible, presentable ka. Are you with me? Yes. O sa posturing, pinag-uusapan dyan, yung dapat yung hygiene, di ba? O, anong gagawin mo? Baka mamaya may ka-table talk ka, no? Pag ngiti mo, may malunggay ka pa sa ngipin. Di ba? Tapos sinulaan ng kausap mo. Mari, alam ko ang ulam mo kanina. Ano? Munggo, ha? Tapos walang niya ka, sumagot ka pa. Sabi mo, kahapon pa yan. Ibig sabihin, ang tagal mo na hindi nagtutoothbrush. Tama? Tapos pag nag-present ka pa, Mare, ang ganda ng aming oxygen. Alam mo, sasabihin ng kausap mo, Mare, mukhang mas kailangan mo mag-toothbrush siya. O ang punto, hindi natin alam, sikapin natin na maging maayos tayo, maging malinis tayo, di ba? Kasi bakit? Alam mo, people join people. Ang mga kausap natin, ang mga prospects natin, hindi lang naman nagjo-join yan dahil sa company. Hindi lang yan nagjo-join because of the wonderful products that we have. Nagjo-join yan, it's because of you. Meaning to say, ang ating produkto, ikaw muna. Ang tindahan, ikaw mismo muna. Kaya dapat ikaw maayos. Di ba? Yung isang downline ko dati, sabi ko sa'yo, probinsyano yun, kaya medyo moreno siya. Sabi ko sa'yo, nung natuto dito, nako, pagpunta dito, mukha siyang espasol. Naka-chinsansu eh. Nilagay niya. At least trying, tama? At least trying. Tas, may chinsansu pa ba? Okay. Ito yung pag-uusapan natin, yung prospecting skills, di ba? Yung contacting. Napakahalaga ng prospecting. Alam niyo ba yon? Pag ikaw nagnegosyo, dapat ito, isa to sa skills na meron ka. In fact, kahit wag ka magnegosyo, alam mo yung mga nangungutang, may prospect yung mga yan. Si Maring Ana, si Maring Armarites, lahat ng utangan niya, nakalista yan. Ganon din dito. Kailangan lahat ng makakausap natin, pasok dito sa prospecting. So pag-usapan natin na mabilis, okay ba yon? Okay. Oh, meron pa pala, communicating, yung presenting skills. Well, hindi natin topic yan. As I said, prospecting yung ating topic ngayon. Okay, ganito. Anong meron sa prospecting? These are the 4 essential skills of successful network marketer. Una, sabi dito, sino makakahula? Prospecting is the blank of your network marketing business. Sa mga first-timers, ano sa tingin nyo yan? Ha? Key. Key. Ano pa? Hula pa? Basic. Start. Prospecting is the basic of your network marketing. Pwede ikaw. Start. Breadth of. Pwede. Prospecting is the breadth of your network marketing business. Tingnan natin.
So tama, no? Prospecting is the breadth of your network marketing business. Imagine mo mabuti gaano kahalaga yung paghinga? Sobrang importante, tama ba? Isipin mo mabuti. Huwag kang huminga ng 1 hanggang 2 minuto. Maganda ba yung pakiramdam mo? Sino yun? Si Tukay na talaga Nahirapan muna, tama, nahihirapan. Pero imagine mo, 3 minutes, 5 minutes, patay talaga Tama ho ba? So meaning to say po, ganyan kahalagang prospecting. Ma-apply natin yan sa ating business. In fact, pag hindi ka na prospect ng 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, o 1 week, even 1 month, nako, medyo delikado na yung negosyo mo. Pwede kang mamatay, hindi sa literal pero pwedeng mawalan ka ng gana sa business mo. Kasi always remember, the more na nakikipag-usap ka sa prospect, the more na parang kang ginaganahan. The more na hindi ka nakikipag-usap, hindi ka nag-i-invite, parang feeling mo, hindi para sa akin ang GLI. Tama? Alam mo, pag hindi ka busy sa negosyo, maniwala ka sa akin, ang daming pumapasok sa isip nyo. Ito po yung mami ni Storm. Sa X-Men. Hindi naman niya napakinggan yung sinabi. Hindi kayo. Ayan. Dahil pa dyan sila, natatapos na. They're my team. They're my team. Welcome back after 4 months. Alright. So, ganun kahalaga yung prospecting. Okay? Sana ba? Init? Okay, ganyan kahalaga yung prospecting. So, meaning to say, ladies and gentlemen, okay, as I said a while ago, ganun, yung breath natin, yung paghinga, kung gano'ng kahalaga yung paghinga, ganun din kahalaga yung pamumurospect. Maano nyo yan sa sarili nyo, mafe-feel nyo yan sa sarili nyo, na pag hindi kayo namumurospect, wala kayong kausap, hindi kayo busy sa paghahanap ng kausap, maniwala kayo sa akin. Ang daming pumapasok sa isip nyo. Andyan yung hindi ito para sa akin, andyan yung feeling mo na parang wala kang gana, andyan yung feeling mo pag-gising mo sa isang araw, parang ayaw mo nang gawin yung GLI. Dahil lang sa hindi ka kasi na mumurospect. Always remember, iba yung walang ma-invite sa hindi nag-i-invite. Tatandaan nyo yan. Iba yung walang ma-invite sa hindi nag-i-invite. Ngayon, pag dumating sa punto na nag-i-invite ka and you feel like discouraged ka, rejected ka, it's totally okay. Bakit? At least ginawa mo yung part mo. Kesa naman wala kang ginagawa. Okay? Yung iba kasi, akala nila napakahirap ng ganitong skills. No. Always remember this. Kahit hindi mo gawin yung GLI, makikipag-usap at makikipag-usap ka pa rin sa mga tao. Makikipag-usap at makikipag-usap ka pa rin sa mga hindi mo kilala. Are you with me so far? Yes. Look at this, ladies and gentlemen. The 2 hindrances in prospecting. Una, is yung tinatawag natin na fear of rejection. Yun yung sinasabi ko kanina. Kapag takot kang ma-reject, takot kang tanggihan ng mga kakilala mo, talagang hindi ka mamumrospect. Kasi syempre, hindi naman tayo pinalaki, hindi tayo naturuan na ma-immune. Tama? Na ang rejection pala ay normal lang. Yes. So my message for tonight is kapag advocates ka, remember that rejection is normal. Yes. Tanda mo yun rejection is normal. Meron ako before na nakita o napansin sa ibang mga networker na nag-uumpisa. Kapag nira-reject sila, inaaway nila yung kanilang mga invite. Wag. If ever na nagsabi yung prospect mo ng no, remember this. No doesn't mean no. It means next opportunity. Sometimes, pag may kinausap kang prospect at sinabi nilang no, probably, hindi pa talaga yun yung panahon na dapat mo siyang kausapin. And that's normal. Alam mo, meron akong direct ngayon, kausap ko nung isang araw, may-ari siya ng kumpanya before. Okay? Before pandemic, may-ari siya ng kumpanya. And they have like 12,000 distributors. Tapos eventually, nag-collapse yung kanilang kumpanya. Alam mo nangyari, hindi ko man lang alam na siya pala, ini-stock na ako since last year. Nung kinausap ko, sinisin mode lang ako. Message ko ulit, wala siyang pakialam sa akin. So, could you imagine, kapag naging emosyonado ko, feeling ko masyado ko na-reject at feeling ko na wala siyang interest sa akin, at nang dahil doon, naging inconsistent ako, hindi ko na ginagawa yung pag-promote ko sa GLI, what will happen? Do you think magjo-join siya sa akin? Hindi. Hindi siya magjo-join sa akin. So meaning to say, ladies and gentlemen, kapag may prospect ka at nagsabi ng no, huwag ka kaagad mawala ng pag-asa. Remember this,
Pag sinabi niya ng no, it's a go signal that you need more time. Kailangan mo pa ng pasensya to prolong the conversation. Halimbawa, si Sir V, kinausap ko. Sir V, meron akong business. Halimbawa, business yung gusto kong i-ano sa kanya. I-offer. Sir V, meron akong business. Napakaganda nito. We also have a wonderful product. At ang sabi niya sa akin, ayoko niyan eh. Imagine mo, hindi pa ako nagsasabi, pero ayaw niya na. So, pwede ko siyang balikan. Sir V, ano naman yung kinakaayaw mo, hindi ko pa sinasabi sa'yo. Tama ba? You have to prolong the conversation. O pag sinabi mo naman, ay, ayoko yan kasi networking yan eh. Tama ba? O, instead na sabihin mo, ay, ganun ba? Ayaw mo pala nito. Bakit hindi mo muna tanongin ulit? O, Sir V, bakit ka kaya negative at bakit kaya ayaw mo ng network marketing? Ano kaya yung dahilan mo? Tanungin mo siya. Walang masama doon. Kasi clarification yan eh. Ang good news pa dyan, yung pain probably dun sa kausap mo, unti-unti mong ina-address. Yes. Ang problema lang, pag nag-no na siya sa'yo, tapos tinanggap mo na ganon, wala na talaga kayong conversation. O remember this, pag ang prospect mo nag-no sa'yo, it means you need more time at pasensya to prolong the conversation. So ang key, ang magiging strategy mo is to use the art of questioning. Meaning to say, you have to keep on asking. Magtanong ka lang ng mga quality questions. O bakit ka naman po negative sa networking, sir? Tama? O bakit naman po wala kang naging resulta? O kung talagang ayaw na niya, okay lang. O sige, sir, kapag handa ka na, sir, babalikan kita. Ha? You didn't burn bridges. Kasi probably, hindi niya talaga magagawa yung business. Kahit itudo mo, hindi niya talaga magagawa yung business, baka sobrang busy. Tama ba? O baka naman bilyonaryo na. Ako gustong-gusto kong kausap yung mga ayaw ng mga mayayaman eh. O sir, sabihin na natin mayaman ka. Pero okay lang ba sa'yo yung yaman mo, dagdagan mo? Tama ba? Ang mayayaman, gusto pa niyang dagdagan yung kanilang yaman. O kaya naman, kung ayaw niya ng dagdag yaman, sir, baka pwedeng ikaw yung maging tulay para maging blessing sa ibang tao. Tama? Ganun siya kasimple eh. Are you learning so far? Yes. Okay. The next one is, yung tinatawag na prejudgment. Ito, normal na normal sa mga advocates ito. When we say prejudgment, ito yung kaisipan natin na hindi mo pa kinakausap yung tao, iniisip mo na walang pera. Ay, nakasando lang. Tapos, ang dumi ng kuko. Walang pera to. Prejudgment tawag to. Alam mo, meron kaming inattendan na training before, lahat kami pinapirma. Pinakamabilis in just 10 seconds. Pinapirma kami. Tapos, lahat kami, iba-iba yung dami ng pirma. Yung isa naka-10, yung isa naka-20, yung isa naman naka-5 lang. Lahat kami iba-iba. Tapos tinanong kami ng speaker, bakit kaya sa tingin mo naka-5 lang siya? Bakit kaya sa tingin mo naka-10 lang siya? Bakit kaya sa tingin mo naka-15 siya? So, ang dami naming dahilan. But at the end of the day, wala namang kaming proper investigation. Wala kaming proper questioning sa tao. Hindi namin alam kung bakit ganun yung dami ng pirma niya. Are you with me? Nagkaroon kami ng tinatawag na prejudgment. And always remember, dapat hindi iiral sa atin yung prejudgment. Pag may prospect ka, huwag mong tingnan agad sa pananamit. Ako, dami ko na nakausap. Sa totoo lang, I've been in the agriculture business for 6 years. Alam mo, ang dami kong kausap ng mga sindero at sindera. Pagkausap ko sa ilalim pa ng puno, pero pagpasok namin sa bahay, milyon-milyon ng pera. Kasi hindi sila nagbabangko. So meaning to say, kapag nagpe-prejudge tayo sa mga prospects natin, lalong hindi mo yan prospectin. Yes. Lalong hindi mo yan kakausapin. Bakit? Na-judge mo na eh. Tama? So ang punto, eto yan. Ang punto, ako hindi kasi ako nag-a-advise ng basta buhay, basta may hininga, prospectin mo na. Okay naman yon. However, you have to qualify the prospects kasi. Dahil nga, pag ikaw kausap ng prospect, tapos wala naman pala talagang pera. Yung tipong pag sinunog mo, hindi mangangamoy piso. Sayang naman yung oras mo, sayang yung panahon mo. Tama ba? Ako, may kausap ako dati nung nakaraan sa Rizal, in-invite pa ako eh. 3 kabataan, sabi ko, ano bang ginawa ko sa buhay? Bakit ako bumaba pa dito? Bakit ko pinuntahan? Sabi ko siya, umabot ako ng ilang oras, walang talaga, kahit 25, walang nilabas eh. Bakit? Wrong prospect eh. Are you with me? Yeah. So meaning to say, you have to qualify your prospects. Ngayon, sir, ano ba yung pinakamagandang prospect?
kung ako tatanungin mo bilang nagnenegosyo, uunahin ko may pera. Praktikalan na tayo, diretsahan tayo. Uunahin ko yung may pera. Uunahin ko yung may authority. Uunahin ko yung may needs sa product. Diba? Bakit? Sila yung talaga mapapa-join ko kasi may means. May dahilan sila para mag-join. Are you with me? Yes. Hindi pa naman kayo naantok. No. O, pwede nyo ba akong bigyan ng 3 palakpak? Yes. Okay. The 2 most important books in prospecting. May idea kayo? Anong oras na ba? Tingnan natin. Naku, 7:39. Mga 60 years old dyan, nanganganib na. Si Ma'am Vicky, sabi ng Vicky, parang manok eh. Ay, hindi ba ikaw yun? Okay. Guys, the 2 most important books in prospecting. Meron bang gusto mag-guess? Ha? Ano yan? Ano yung una? Sa tingin nyo, anong book yan? Book nino yan? Book ni Luther King? Book ni Stephen Covey? 7 Habits of Highly Effective People? Book ni Jim Rohn? Book ni Robert Kiyosaki? Anong book kaya yan? May makakahula ba? Facebook. Tama ba? Uy, Facebook nga! Etong bonus ko sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, for the past how many years, nag-online marketing yung ginagawa namin. And ngayon, rampant ng online marketing. It doesn't matter kung hindi ka masyadong magaling sa Facebook. Pero, tandaan mo to, you have to adapt. You have to adjust. You have to change. Tandaan mo, yung Avon ho na napakalaki, na namamayagpag for how many years? Ngayon ho, nag-declare na ng bankruptcy. Oh. Avon na yun. Yes. Yung Yahoo na napakalaki, na namamayagpag before, even Nokia, na wash out na. Bakit? Hindi ho nag-adapt, hindi nag-adjust, hindi nagbago. So, ang punto ko, sa mga kausap natin ngayon, sa ayaw at sa gusto ho natin, ang Facebook po, rampant na to. Isa ito sa tools para mapalaki mo yung network mo. So, hindi ko sinasabing kailangan master agad kayo. Ang sinasabi ko, dahan-dahanin nyo. Are you with me? Yes. O, una natin pag-usapan yung Facebook, pero tinan natin ikalawa. 2 book. Contacts. Phone book. Tama? Unahan natin yung Facebook. Taas ang kamay ng walang Facebook. Ha? Lahat merong Facebook. Tama? Alam mo ba sa Philippines, based sa studies, Philippines ang pinakamalala at pinakamadaming user ng Facebook sa buong Asia. In fact, Philippines, namamangha yung may-ari o yung CEO ng Facebook. Alam mo kung bakit? Sa Philippines po, kahit pusa, aso at ibon, isama mo na yung unggoy, nagfi-Facebook. Punta ka ngayon sa Facebook, ang daming profile. May aso, may manok, may pusa. Tama ba ako doon? Yes. Meaning to say, ganun katindi ang mga Pilipino. Pag-usapan muna natin yung Facebook. Taas nga ulit yung kamay na may mga Facebook. Sige, taas ang kamay. So, lahat may Facebook. Sige, ganito. Sino dito, yung sa tingin ninyo, nagagamit ninyo ng tama yung Facebook? O sino sa inyo, sa tingin ninyo, yung namamaximize nyo yung Facebook? Taas yung kamay. 1, 2, 3, 4. Yung iba hindi. Okay. Pero hindi ko masyadong i-detalye ha. Ang isi-share ko lang sa inyo is yung effective na ginagawa ko. Mga strategies na ginagawa ko. Kasi pag pinag-usapan natin to, maniwala kayo sa akin, umaga na hindi pa tayo tapos. Okay, kaya basic lang muna ang gawin natin. Ganito ang una niyong gawin. Facebook. Alam niyo ba sa Facebook napakaraming users? Tama o tama? Yes. Alam niyo ba sa Facebook mas marami ang hindi mo kilala kaysa sa kilala mo? Tama o tama? At alam mo ba sa Facebook, hindi mo na kailangan gumastos ng todo. May share mo na agad yung gusto mong sabihin na message sa kakilala mo. But it does not mean, ulitin ko, it does not mean na kahit nagfe-Facebook marketing ka, ay hindi ka na pupunta ng office. Always remember this. Since pandemic, nung nauso yung work from home, based sa studies to, new studies, base sa statistic na rin, mas maraming naging tamad after ng pandemya.
Mas maraming ayaw nang lumabas after ng pandemya. And the problem with this is ganito. Maraming tao, ang feeling nila productive sila by using Facebook and by working from home. Pero ang totoo, they are not productive. Kasi by nature, dapat ang tao lumalabas ng bahay. Bakit? Para nakakagather tayo ng new informations. Para nakakapag-connect tayo sa tao. Are you with me so far? Yes. Pero because of the pandemic, dahil ilang buwan tayo, ilang taon tayo hindi lumalabas. Yes. Doon lumabas ngayon yung problema. Maraming naging tamad. Kaya nga alam mo, maraming mga nag-online marketing before, na mga nag-online na pag in-involve mo sa ganitong business, ayaw na nila. Feeling nila parang ang hirap-hirap na. Feeling nila parang nakakapagod gawin. But in reality, ito naman talaga yung normal na setup. Are you with me? Yes. Sir, ano yung meron sa Facebook? Una, ganito ang gawin nyo. Bibilisan ko lang, detalye ko. Ayusin nyo to. Profile. Profile pic. Dapat yan formal. Before, sa offline, meron tayong tinatawag na business card. Tama ba? Ito yung ibinibigay natin sa prospect. Yes. Did you know na sa online o online world o online marketing, your Facebook is your business card? Kaya nga, pag ang nakalagay dyan, unggoy, ibon, si Mama Mary, cactus, manok, paano pa maniniwala yung mga tao sa'yo? Tama ba ako doon? Tama. So mag-umpisa tayo dito. Kasi advocate ka ng ng GLI eh. Kailangan, always remember that people join people. Tama. Nagjo-join ang tao dahil sa'yo. Hindi naman agad dahil sa product at sa company, sa'yo muna. So, kailangan tayo, yung brand natin, yung image natin sa Facebook, dapat may position mo ng tama. Tama? Yes. Tama. Ayusin mo to ha. Ayusin mo to. Huwag ng baby ha. Tapos utang na loob, huwag na kayo masyadong gumamit ng mga yung mga pixel. Camera 360. Dati camera 360. Ngayon camera 380. Yung tipong pagtingin mo sa profile. Pagtingin mo sa personal, ang tanong mo sa isip mo, is that you? Pwede gumamit, pero wag naman todo-todo. Wag naman todo-todo, ha? Halimbawa, sa personal, nasa 80 ka na. Sa profile pic mo, mukha kang 18. Tama? O, okay naman mag-filter, wag lang sagad. Yung iba kasi mukha ng buto eh. O, profile pic, ayusin ninyo. Ikalawa, ayusin ninyo yung inyong mga cover photo. Ayan, meron ditong available. Ako nakita ko yung grupo should I say, yung mga advocates, sina Sir Kevin at iba pa. Maayos yung kanilang cover photo. Talaga makikita mo doon, Golden Lifestyle International. So pwede mong gawin yon, pwede rin hindi. So it's up to you. Kasi sa online marketing, you also have to arouse curiosity. Kailangan mag-build. Anong pinag-uusapan niya? Patingin niya kung maganda yung sa'yo, pinagyayabang mo eh. Tingin nga. Ay, kaya naman pala, kitang cleavage. Super photo lang yung sinasabi. Kita yung singit. Baka naman taga to. Ayan. Okay lang, pakita ko sa kanila. Yes. Yung cover photo niya, pwede, tama? Pwede. Ayan o, kita nyo? GLI. Kaya lang, yung kanyang profile pic, medyo blur. Ayun, medyo blur. Blurred siya. So yan, i-change yan. Kasi syempre, halimbawa, may nakakita ng profile picture, sabi niya, mukhang lumalabo na yung mata ko. Pero ang totoo pala, yun talaga, malabo talaga yung picture mo. Are you with me? Yes. O, ano pa? Halimbawa, na-check mo yan. O, i-check mo din yung iyong mga albums. Di ba may mga albums doon? O baka mamaya, meron pa doon, nagiinuman. Di ba? O kaya yung mga dati mong picture, naka-emo ka pa. Di ba? May isang puwang hikaw mo dito. Paano ka pagkakatiwalaan ng tao nun? Remember, you're building your brand. Tama? You're building your image. Oh. What else? Dapat i-check mo din yung tinatawag na mga
post mo, ayan. Naku, ayan na. Baka mamaya sa post may inaaway ka. Naku, yari. Huwag kang mang-away. Ang problema sinusolusyonan, hindi yan pinupost sa Facebook. Kung may mag-comment man sa'yo sa Facebook, maniwala ka sa akin, 100% marites lang yun. Walang pakialam sa buhay mo yun. Kaya, instead na solusyonan mo yung, instead na i-post mo yung problema mo, solusyonan mo na lang. Kung wala namang solusyon, pwede hayaan mo siya mga problema sa'yo. Hayaan mo mga problema yung problema. Tama ba? O ayusin mo yung posting mo. Huwag ka na mag-send ng mga chain message. Pag hindi mo sinend ito, susumpain ng next generation ng pamilya mo. Dinamay mo pa yung ibang tao. Tama ba? Magkakakanser ka pag hindi mo ito. Yung bad luck pupunta sa buhay. Meron ba dito mga ganon? Ang dami kong downline na ganon, bilhin ako. Huwag niyong uugaliin yun ha. Hindi maganda yun. You're spreading bad. Tama? Mga bad luck. Yung mga positivity na lang. Instead na mag-share ka na ng ganon, edi share mo na lang yung ating products. Tama ba? Tama. What else? Ano pa ba? Profile pic, cover photo, albums, postings. Ayan. Halos yan lang naman. Halos diyan lang umiikot ang Facebook. Tama ba ako? Ayan. Kailangan ayusin niyo yan ha. I will not go into details muna. At least, malaman nyo yan muna. Okay? O ngayon, ganito. Marami sa inyo syempre na excited na ngayon. Tama? Guys ha, pwedeng matulog, wag lang pipikit ang mata ha. Unahan ko na kayo ha. Pwedeng matulog, wag lang pipikit ang mata. Kasi na-appreciate ko syempre yung tipong antok na antok ka pero paano mo po? O ngayon, ganito sa mga inaantok, ito, itukod nyo to. Okay. Guys, I have 3 steps sa online marketing. I call it ACE. Yan lang yung tatandaan mo. ACE or ACE. A stands for attraction. C stands for Contact. Connecting. Ano? Connecting. Connecting ba? Contacts. Tama. Comment. Connection. Attraction, connection, and E stands for execution. Ganito. Yung iba ho, syempre excited sa Facebook. Tama? Yes. Marami excited kasi natuto eh. Gusto agad i-apply. Yes. The problem is, napupunta agad sila sa execution. Paano yung execution? Halimbawa, excited ka. Ngayon, i-message mo agad yung iyong mga prospect, yung mga kumari mo. Yes. Tapos, dedirektahin mo agad. Lahat ng details, lahat ng information, isi-send mo agad sa messenger niya. The problem with that, you didn't arouse curiosity. Parang sinihan. Pag sa sinihan ba, trailer pa lang, pero lahat na ba ilalatag ng sinihan? Hindi. Highlights pa lang, trailer pa lang. Ganun po sa online marketing, you arouse curiosity. Kailangan curious yung tao sa ginagawa mo. Kasi pag hindi na yan manonood sa pinupost mo. Tama? Kaya kailangan, nag-create ka ng, anong word? Curiosity. Kailangan curious sila. Maraming marites sa Facebook. Yes. Sa totoo lang, alam mo, networker ka, tapos nag-umpisa ka dito sa GLI, maniwala ka sa akin, marami kang kasama before, tinitingnan yan. Pag hindi ka nag-post, ayan, buti nga humihina na. Maniwala ka sa akin. Pag hindi ka consistent, whether you like it or not. Yung thinking niyan, hindi naman talaga maging successful ka. Yung thinking ng mga yan, maging failure ka sa nilipatan mong kumpanya. Yes. Ay, hindi na nagpo-post, hindi na nagpo-post. Wala sa iyong nag-join. Ganyan ang thinking. Kaya nga isang araw pa lang, hindi ka na nag-post, delikado ka na. Eto pa, kapag inconsistent ka sa Facebook marketing, yung mga tao supposed to be na mag-join sa'yo, biglang hindi na yan mag-join sa'yo. Bakit? Kasi, nabitin sa posting mo. Nabitin sa promotion mo. Kaya nga, the moment na nag-GLI ka, naging advocates ka na ng GLI, pag nag-post ka, araw-arawin mo na. Ang problema pag wala ka nang ma-post. Alam mo kung bakit? Bakit? Wala ka kasing activity. Tama? Wala kang kausap. Wala kang activity. Yun ang problema mo ngayon. Kaya nga mahalaga,
na dapat ikaw meron kang activity para meron kang napopost. Kasi yung pinopost natin sa online, galing din sa offline. Yes. Ngayon, kung wala ka namang maisip, pwede kang mangopya. Kasi ang negosyo natin, kopya-kopya. Ngayon, pag kinopya mo naman sa kapwa mo advocates, lagyan mo ng care to the owner naman. Kumbaga, parang syempre, pasasalamat na lang din yun sa kinopyahan mo. Are you with me? Yes. O ngayon, ganito. Huwag ka muna sa execution. Huwag mo munang ilatag lahat. Mag-build ka muna nito. Unahin mo to. Kasi tinan mo in-execute mo. In-execute mo. Tapos pagtingin sa profile pic mo, unggoy. Pagtingin sa profile pic mo, pusa, aso. Wala na, doon pa lang, bagsak ka na. Are you with me so far? Yes. Kaya meaning to say, before you execute, make sure nakaayos to. Kasi po, ang ginagawa ng maraming networker is you're like, naghahabol tayo ng mga butterflies outside. Naghahabol tayo ng mga butterflies sa Facebook. It's like, namumrospect ka, hinahabol mo yung prospect. But hindi mo gawin, kung dun sa paghahabol mo ng butterfly, ang gawin mo na lang, mag-set up ka ng isang garden na lalapit ang mga butterfly. Ganon din dito. I-set up mo to parang garden mo, pagandahin mo. Yes. Make sure maganda to para pag visit nila, pag nag-stock sila sa wall mo, ay, ang ganda na pala na nangyayari sa kanya. Ay, shucks. Eh. Tama. Ayusin nyo ho yan. Dito pa lang maniwala kayo, makakapagpa-join kayo. And guess what? Ito pa yan. Ang reality dito, when you post, wala halos nag-engage. Kasi wala hong transaksyon na nangyayari sa posting. Nangyayari yan sa Comment. Messenger. Messenger. Andyan nangyayari ang transaksyon. PM is the PM lang yan. Okay ba yun? Are you learning so far? Yes. Okay. Attraction. Ang attraction po, okay? Kailangan sa attraction pa lang, tapos na. Di ba ang tanong ng iba, pag pinag-usapan natin yung closing, sir, paano mag-close? Ang tanong ko sa inyo, paano ka mag-opening? Kasi ang akala nila, nangyayari ang closing sa closing itself. Nangyayari ang closing sa opening pa lang. Kaya napakahalaga pag nag-i-invite kayo na ma-mindset nyo ng tama. Napakahalaga pag nag-i-invite kayo na opening nyo ng tama. Kasi pag magandang umpisa, maniwala ka sa akin, napakaganda ng Closing. dulo ng closing. Akala nila nasa speaker. Wala ako sa speaker. Nako-close ang deal dahil sa'yo. Kung papaano mo ino-open yung conversation. Kung papaano mo ino-open yung utak ng kausap natin. Diba? Kasi baka akala nyo, ang galing ng speaker, mag-i-invite ako ng todo doon. Maniwala ka sa akin. Kahit sobrang lupit ng speaker, pag mali ang opening mo, merong barrier on their mind na hindi pakinggan kung ano yung sinasabi ng speaker. Now give us an example. Or the attraction. Yes, sir. Yes, ma'am. Give us an example. Halimbawa, pag pinag-usapan natin, nag-post ka sa Facebook. Tama? Remember yung key. Curiosity. Tama ba? Halimbawa ako. Magsi-selfie lang ako. Ang caption ko, buti na lang na-discover ko yung produktong to. Ang bilis mag-normal ng high blood pressure. Tama ba? Yes. Sinong na-attract ko? Yung may mga blood pressure. Yung may mga matataas na blood pressure. Ang bilis mo. May nagsabi ka ba sa akin, meron ba akong sinabi sa'yo na, huy, gamitin mo to. Ang bilis makapagpababa ng high blood pressure, makapagpa-normalize. May sinabi ba ako? Wala. Ang sinabi ko, buti na-discover ko tong produktong to, ang bilis magpa-normalize ng high blood pressure. Yung facts, mabilis nga ba magpa-normalize ng high blood pressure? Yes. Even sugar level. Yes. So ano pa, napakadami. Halimbawa, nagba-basketball ka, inumin mo to, naku, maniwala ka sa akin, parang ganito, halimbawa, bibigyan ko kayo. Para live tayo. Tira mabuti Halimbawa, yung dati nating, yun lang.
Try again. Yun lang. Ang signal dito eh. Sayang. May wifi. Natin. Try natin ha. Parang ganito, halimbawa. Ganito lang kasimple. O ganito naman sa kasimple, o. Ganyan lang, video lang ng konti. Tapos ang caption ko, kailan ka babawi? Sundan niyo ako? Ang tawag dito, motivational posting. Nako, sabi ko nga sa inyo na pag pumunta tayo sa detail, baka umabot tayo ng umaga. Kasi when it comes to posting, ang dami na ng topic niyan. Iba-iba kasi ang posting. Merong curiosity post, may motivational post, yung more of inspirational. Meron tinatawag na yung more of experience, yung iyong pinupost. So napakadami ho niyan. Pero I gave you one sample. Tama yung kanina? Pwede yun. Okay. Sige, ganito. Facebook pa lang yan ha. O, attraction. Ganun yun ha. Letter C. Anong tawag dito sa letter C? Connection. Connection. So, when you say connection naman, ganun din yun. Pag habang nag-a-attract ka ng kausap, ng prospect, kumo-connect ka din sa kanya. Sir, ano yung pinaka-easiest way to connect sa prospect na hindi ko kilala? Gusto niyo malaman kung paano? Yes. Like mo yung post nila. Ganon kasimple. Halimbawa, may prospect ako, mukhang potential. Ang gagawin ko, ilalove ko yung post niya. Tanong, pag nilove ko yung post niya, magpa-pump up ba yung tinatawag na notification? Yes. Yes, pag nag-pump up yung notification, makikita niyo yung pangalan ko. Pwedeng sa una, hindi niya ako literal, wala siyang pakialam sa akin sa una. Tama ba? Pero pag ako nagpo-post o pag nagla-love ako sa post niya ng mga 5 times, 10 times, do you think na-recognize niya na ako eventually? Yes. Yes! May mag-message sa'yo, magkakilala po ba tayo dati? Saan tayo nag-meet? Tapos ang mga nakikita mong prospect, walang nagla-love, walang nagre-react sa kanya, naku maniwala ka sa akin. Tuwan-tuwa sa'yo yan kasi ikaw yung nag-engage sa mga post niya. Are you with me? Yes. Paano mabilis kumonek? Like their post. Okay? Ganun siya. Huwag naman halimbawa, ang post niya, naghiwalay kaming mag-asawa, nilove mo pa. Tapos may malupit, nag-comment, congratulations. Tama, dapat maayos din. Dapat, kumbaga, relevant din. Okay. Lastly is, execution. Eto na, dito mo, tsaka, kasi tinan nyo to tinan nyo to guys ganito kasi yan eh. Pag nag-post ka na, okay, may mga pagkakataon na nagtatanong agad how. Ano yan? Tama? Yung iba sobrang excited, lahat ng video, lahat ng images, lahat ng information, isisend talaga sa messenger. That is totally wrong. Huwag lahat. Dahan-dahan lang. Kasi pag nag-send ka dyan ng mga 2 pages, 3 pages, o 4 pages ng mga details, hindi naman talaga niya yan babasahin. Dapat ang pagbibigay ng information, dahan-dahan lang. Are you with me? Yes. Ayan. So, ang execution, huling part na ito. Pero believe me, pag na-perfect mo yan, maniwala ka sa akin, ang bilis ng execution mo. Tao na yung lalapit sa'yo. Kasi nangyari na sa amin ilang beses na. Okay? Proceed tayo. O, pag pinag-usapan naman natin yung phone book, o, di ba? Pag tiningnan nyo yung mga cellphone nyo, normal yan, may mga phone book dyan. Di ba? Yung sinasabi natin na basic marketing, kung paano i-categorize yung mga yan, meron tayong tinatawag na MAN. Anong meaning ng MAN? Money. Money, authority, needs. So meaning to say, pwede nyo unahin yung may pera. Kasi ito kasi, pag kinausap nyo yan, mabilis yan ma-close deal. Kasi may pera yan eh. Sa ganda kasi ng product natin, sa ganda ng kitaan natin, imposibleng yung may pera, hindi maglalabas ng pera. Probably out of 100 or out of 10 people, 7 to 8 maglalabas talaga yan. Bakit? Maganda yung product, maganda yung kitaan eh. Maganda yung ating mission. Are you with me? Yes. O authority. Sino yung mga authority? Mga mayor, governor, tama? Teacher. Teachers, yeah. Authority meaning to say, may mga masasabi, may mga, kumbaga may mga tao na din yan normally. Professionals. Yes. Maraming prospect yan. O pag mga needs, eto may mga sakit. Di ba? May mga sakit na to. So, tingnan niyo mabuti. Sino yung pinakahuli? Yung may sakit, yung may needs.
Kaya nga, okay lang naman na mamorospect tayo. Kaya lang, alam nyo, may mga pagkakataon po. Pag ito palagi yung hinahanap natin, may mga sakit, itong opisina natin nagbumukha po hospital. Minsan po may pumasok dyan. Sabi ko sa inyo saan dito yung higaan? Ano nangyari din? Na-stroke ako kanina. Huwag naman ganon. Dati na nag-uumpisa kami dito, may sumusuka pa ng dugo. Sabi ni Wen, ano ba yan? Huwag yun naman gawing hospital to. Tama. Pag mga matitinding sakit, lagi niyong tatandaan, sa doktor pa din yan. Tapos, huwag natin i-claim na yung product ay gamot. Hindi gamot ang ating product. Pagdating sa karamdaman, sa sakit, alam ng mga doktor yan. Halimbawa, sa mga maintenance, may nagme-maintain ng high blood, nagme-maintain sa sugar, diabetes, huwag niyong ipahinto. Doktor ang magpapahinto niyan. Alam naman nila kung kailan babawasan o ihinto. Are you with me? Yes. May narinig kasi ako dun huwag ka na mag-maintenance. Hindi ka naman doktor. Tama? Mali yan, hayaan niyo sila doon. Tayo, yung product natin, tulong, nakakatulong ng malaki. Are you with me? Yes. Ayan. Pagdating natin sa phone book, yan, tingnan nyo. Lahat ng nasa phone book natin, prospects yan. Ganun pa din. I-categorize nyo. I-categorize nyo. Sino dyan yung may pera? Yan ang unahin natin. Sino dyan yung may authority? Yan ang unahin natin. At sino yung may needs? Kailangan syempre, kausapin pa din kasi kailangan talaga nila. At saka ito pa ha, naku, sabihin ko lang ngayon pala. Meron kasi akong isang downline before na may pinagamit niya yung product. Di ba sa mga pag-aaral, wala naman itong bawal. Hindi siya bawal kasi tubig at oxygen lang siya. Tama ba? Yes. Sabi ng isa, tumawag sa akin. Sabi niya, sir, may problema ako. Anong problema mo, sir? Yung pinagamit ko ng product namatay. Ha? Bakit namatay? Sir, pagkainom ng product, namatay. Pagkainom ng product, namatay. Bakit namatay? Sir, kasi ganito, sir. 1 week na, sir, hindi kumakain. Ano pa? Hindi po umiinom ng tubig. Tapos, sir, sabi, sir, nung asawa niya, ito na yung lason mo, inumin mo. Sipin mo, asawa pa niya mismo yung maglalason sa asawa niya. Ano yung punto? Ang punto, ganito. Huwag kayong madi-discourage kung ikaw din yung may mali. Isipin mo, 1 week nang hindi kumakain, anong palagay mo sa product natin? Milagro? Tama ba ako? Minsan sablay Anong manupit? Nalungkot ako nawala yung advocate na yun. Potential pa naman. Kaya lang kung aaralin mo yung sitwasyon, mali siya Sablay yung prenospect niya. Tama ba? Tsaka ladies and gentlemen, pag naghihingalo na at panahon na yun. Huwag natin, ang negosyo natin, oxygenated water, hindi milagro. Maliwanag ho ba tayo doon? Sabi ko, pambihira ka naman. Paano naging problema ng produkto yun? Sabi ko sa kanya, sir, uminom O sige, tanggalin natin yung produkto natin. Iinom ba din siya? Yes, sir. O iinom din naman pala Paano naging problema natin yun? Iinom din naman ng tubig yun. Ang kaibahan lang, yung tubig natin yung pinainom mo. But it does not mean sa product natin galing yun. Tama ba? Yes. Ikaw ba naman, kaka-opera mo pa lang. Siyempre, may mastitis yun, may pain yun. Tapos hindi ka kumain ng 1 week, hindi ka rin uminom ng 1 week. Ano mangyayari sa'yo? Patay ka talaga. Patay ka talaga. Suicide ka talaga. Are you with me? Yes. So, ulitin ko, sa needs, okay, huwag tayong yes, tama na kumpiyansa tayo sa ating produkto. Bakit? Kasi syempre, tayo yung kauna-unahang oxygenated water sa Philippines na inaprubahan ng Food and Drugs Administration o FDA. That's one of the selling point na meron tayo. Ikalawa, ang product natin merong human clinical studies. And ikatlo, based sa pag-aaral, wala naman siyang wala siyang toxin saan? Sa cells, sa ating internal organs, at sa kabuuan ng sistema natin. So, very safe siya. Are you with me so far? Yes. So, meaning to say, yung mga prospect natin na nangangailangan, sabihan nyo lang na halimbawa kung may maintenance po kayo, itutuloy nyo po yan. Okay? Kung halimbawa, tapos meron pa ako dito na experience, bago lang, from Paranaque naman. Ang ganda ng epekto sa kanya. Tapos, nung lumakas yung katawan, nagbuhat naman ng mga paso. Nagbuhat siya ng mga paso, tapos trinangkaso siya. Although
naman, tinutuloy-tuloy niya yung produkto. Ang punto, pag gumanda na, guminhawa na yung pakiramdam, at yes, huwag niyo abusuhin kasi maganda talagang epekto ng produkto. Tapos mamaya, halimbawa, sumama na naman yung pakiramdam mo kasi komo, tao ka. Tapos syempre, may edad na. Isisisi sa produkto. Mali eh. Nagigat niyo ako? Yes. So, dapat aware din kayo sa ganyan. Okay? So, what else? Tapos na po ako ha. How to convert a no to a yes. Actually, sinabi ko na yan kanina eh. Kung ako tatanungin nyo, when it comes to prospecting, consistency is the key. You have to be consistent. Alam nyo, ang pamumrospect parang sari-sari store lang yan. Pag ikaw patay sindi, pag ikaw ay bukas at sara, bukas at sara, alam mo yung mga suki mo sa eskinita, mapupunta sa iba eh. Bakit ko nasabi yan? Alam mo, 15 taon kami may sari-sari store. Ang pinaka-bad trip pag may sari-sari store ka, inaantok ka. Diba inaantok ka? Ano yan? Hindi mo bebentahan. Buti sana kung bibili, sabihin, pabariya. Hindi mo antok ha? Kaya maya. Gaganyan. Tapos may karinderya pa kami. Minsan ang kakatukin, yung grills ng sari-sari store. Pag medyo pilyo, ang kakatukin, yung kaserola. Hindi ka lang, kalansihingan na yan. Ang ingay yan. Inaantok ako kasi pang madaling araw ako eh. Ano yun? Isang Marlboro. O ngayon, kung ikaw sa kalagayan ko, kahit may Marlboro, bebentahan mo hindi. Hindi mo bebentahan yan. Alam mo, galit na galit sa akin yung nanay ko eh. Alam mo kung bakit? Yung mga suki namin, napunta sa ibang tindahan. Ganon din dito, maniwala kayo sa akin. Pag inconsistent ka, pag nag-post ka sa Facebook once, tapos halimbawa, nag-post ka ng Monday, tapos ang next post mo, Monday din naman. O kaya Tuesday. Ano ngayon? Monday 2024. Ngayon, tama, halimbawa. Tapos nag-post ka Tuesday 2025 nga lang. So ang tagal na sequence. Isang Ito taon. maniwala ka sa akin. Yung dapat na magjo-join sa'yo, mapupunta yan sa iba. Believe me. Sa Facebook ho, hindi nyo alam kung sino yung naka-follow sa inyo. Yes. You'll never know kung sino nakatingin sa profile mo. Pero pag ikaw inconsistent ang post mo sa Facebook, maniwala ka. Yung mga kritiko mo, tinatawanan ka na lang yan. Buti nga sa'yo. Hindi lalaki negosyo mo. Pag naman inconsistent ka na magjo-join na dapat sa'yo, dahil hindi ka nakita, niwala ka sa akin. Hindi yan magjo-join sa'yo. Mapupunta yan sa mga consistent na tao. Are you with me? Yan. Yan yung aking paraan. Yan ako kapag when it comes to prospecting. Ganun yung aking explanation. You have to be consistent. Dapat ginagawa mo yan day in and day out. Kasi remember, prospecting is like a breath. Para siyang hininga. So imagine mo, para siyang oxygen na kailangan, minuminuto, buong buhay mo dapat, kinukuha mo. Tapos pag nag-network, kapag ikaw ay nag-GNI, minsan ka lang mamrospect, mamamatay talaga yung negosyo. Are you with me? Yes. Okay. So paano i-convert ang yes, ang no to yes? Simple lang. Share the business to your contact. Sino nga ba yung contact natin? Facebook and yung phone book natin. I-share mo. Tapos pag in-apply mo yung tamang strategy, believe me, mas magiging effective yung iyong pamumrospect. Mas magiging effective yung iyong pakikipag-usap sa mga kakilala mo. Okay? The next one is, pag na-share mo na siya, the number 2 is yung tinatawag natin na if you are rejected, maintain a positive reaction. Diyan yung sinasabi ko kanina. Pag nag-no sila, okay lang yun. Pero huwag kayong matatakot na magbato ng tanong. Ako ang ginagawa ko, I keep on smiling. Study shows, based on psychology, ang mga tao, pag bibentahan mo, normal na maglalagay ng barrier yan. May mga walls agad yan. But the most effective language that can, okay, magbabasag ng barrier is smile. Di baling bungi. Basta laging nakangiti. Hindi nga magiging yung bukid, sir. Ha, di ba? Oo. May kilala ka ba? Kasama ko. Okay.
So maintain it positive. Sabihin mo, okay lang Sir B kung ayaw mag-join ngayon. Pero when you are ready, okay, message mo lang ako, usap tayo. Or sometimes, sa sinasabi ko, okay lang pre, alam ko naman, basic ka talaga, probably. Hindi mo rin magagawa naman to. Pero quite some time, pwede naman tayo magkape. Tama? I don't burn bridges. Okay? The next one is, share sample product. Eto na. Pag ikaw ayaw mong mamuhunan sa produkto, mahihirapan ka. Dapat ikaw na mamuhunan ka sa produkto kahit yung 300 ppm. O sige Sir B, kahit ayaw mo, ganito na lang. Dahil ikaw naman, nag-show up ka, nagbigay ka ng oras, o eto sir, regalo ko na lang sa'yo sir. Sana makatulong sa'yo. Diba? Ganun lang kasimple. O sir, if ever na magamit mo, tapos may magandang effects eh, bigyan mo ko ng feedback. Do not worry sir, ganito pang style ko. Do not worry sir, hindi kita nire-recruit. Okay? Hindi kita i-recruit sir. I-try mo lang, tapos pag nagustuhan mo yung effects sa'yo, bigyan mo naman ako ng feedback. Tapos sir, baka may kilala ka nakakailanganin ng product. Hindi na siya, hindi na direct ako. I call it the third party approach. Huwag mo na siyang direktahin, negative na eh. Kaya mo na magpaka-negative, baka gumaling pa, tama? Baka kumita pa. Ako, pinaparamdam ko sa akin, sige magpaka-negative ka pa. Wala akong pakialam sa'yo. Oh, pero sir, pag may magandang sa'yo, effect bigyan mo ko ng feedback, tapos baka sakali may kakilala ka na kailangan yung product. So, ganun yung ginagawa ko. And number 4, yun na yun. Ask for referrals. Di ba? And number 5, present the business to referral. So meaning to say, anong nangyari? Di ba si Sir V, ayaw niya, negative siya, pero binigyan ko siya ng product, naging maganda yung effect sa kanya, humingi ako ng referral. Sa dulo may twist yan. Tira niyo yung twist ha. And then number 6, if you are rejected, just trust the process. Meaning to say, yung no, sabi ko sa inyo, yung no is next opportunity. No doesn't mean no. Meaning to say, mamrospect ka lang ulit ng iba. Kasi kung may ayaw, meron ding gusto. Alam nyo, ang pamamrospect para yung deck of cards. Di ba, pag ikaw to, if this is you, ilan lang ang kailangan mo? Dalawa lang. 1 and 2. Ilan ang alas sa deck of cards? 4. So meaning to say, pag nakuha mo na yan, ayan o, 4. Pero kailangan mong bunutin ng bunutin. Ang pamamrospect parang ganun. 52 deck of cards. Pagbukas mo, queen, tapon. Pagbukas mo, G's, tapon. Pagbukas mo, 5, tapon. Namrospect ka, 2, tapon. Namrospect ka, pagbukas mo, joker. Mag-wealth package ako. Dami kong kakilala. Dami plano niyan. Bukas, balik ka dito. Daming pangako niyan. Tapos pagbalik mo, huyo. Joker nga eh, tama? Pinaasa ka lang. Masakit o hindi? Masakit yun. Pinaasa ka eh. Pero wag ka mag-give up. Wag ka mag-give up. Bakit? 4 ang alas ng baraha. Yes. Pagbukas mo, alas. Lagay mo sa left. Tama? O bunot ka ulit. O, G's. 3, 4, 5, 7. Okay lang. Pagbukas mo, alas na naman. May agila ka na naman sa kabila. Ganyan ang pamamrospect. Pero pag namrospect ka, halimbawa, isa pa lang. Pagbukas mo, pak! Joker pa. Ang malupit nito, dinibdib mo. Hindi ka na nagbukas. Ang malupit, hindi ka na nagbukas. Umayaw ka na agad eh. Sabi mo sa apply mo, apply bukas. 5 ang aking invite. Dami kong prenospec eh. Pagdating kinabukasan, tinawagan ka ng apply mo, oh, kamusta? Nasaan na kayo? At apply, wait lang, naliligo pa daw siya eh. O sige, after 2 hours, nasaan na kayo? Apply, wait lang. Wala pang reply eh. Tama? Pagtapos ng Life and Lifestyle Forum, 5 yung hindi pumunta. Ang malupit, nung tinanong apply mo, 6 yung hindi pumunta. Kasama ka. Mali! Mali! Tatandaan mo
tatandaan mo to. Pag may mga taong hindi na naniniwala sa'yo, doon mo dapat patunayan na tama yung ginagawa mo. Yes. Pag ikaw, hindi ka na pinuntahan, hindi na nag-show up yung mga kausap mo, tapos kasama ka pa, para mo lang sinabi na tama sila at mali ka. Yes. Tama? So, ang pinaka-importanting invite, tatandaan mo to. Like ko sinasabi sa mga downlines ko to. Pag nag-invite ka, hindi sila pumunta, okay lang. Huwag lang ikaw ang hindi pumunta. Kasi ikaw yung pinaka-importante. Kasi tanda mo to, pag hindi sila pumupunta, yun ay panahon mo para mag-aral. At the same time, yung ma-reject ka, yung ma-discourage ka, yung ma-disappoint ka, yung ma-joke ka ng mga joker, yun ay pagkain mo para tumibay ka. Kasi hindi ka pwede maging matagumpay na lalampa-lampa ka. Halimbawa, hindi ka na-reject. O kinausap ka nung downline mo, eventually, nagka-downline ka. After 5 years, nagka-downline ka. Problema yung downline mo, na-reject ngayon, hindi pinuntahan ng mga kaunang kanyang mga prospect. Tinanong ka ngayon, apply, naranasan mo ba to? Ano isasagot mo? Hindi eh. Kasi nag-invite ako 50, lahat naman pumunta. Boring! Tama ba? Walang challenge. Isipin mo to, pag lahat ng in-invite mo, lahat ng pre-prospect mo, nag-show up, pumunta, tapos nag-join, walang challenge. Matakot ka pag lahat ng prospect mo pumupunta dito, tapos nag-join. Alam mo kung bakit? Baka kaarawan mo na. Binibigay na sa'yo lahat. Tama na? Anak, wag na pa. Damang-daman ni Mama. So, ibig sabihin, boring. Boring ho yung ganon. Yung pag pumunta yung downline mo, upline, hindi nag-join yung aking prospect eh. Ano sasagot mo? Ay, ganun ba? Ay, kimalas mo naman. Ako kasi lahat ng kinausap ko nag-join eh. Paano mo nagawa yung upline? Ako lahat nag-finance. Kaya ako nag-join lahat siya nag-finance. Top 1. Apply, paano ka nag-top 1? Ha? Ako paano ko nag-top 1? Wala, pininance ko sila lahat. Tama ba? Nasaan na sila upline? Wala na din. Kumita ka upline? Lugi. Ha? Bakit ka na lugi? Hindi nagbayad. Power. Ladies and gentlemen, tatandaan nyo kung prospect ganun lang. Are you with me? Yes. Pag naman prospect ka, SW4 lang yan. Yes. Okay? Some will join you. Some will not join you. So what? Next. Kasi someone is waiting. Tama? And then eventually they will join you. Ganun kasimple. Huwag nyo masyadong pahirapin. Huwag nyo gawing komplikado ang pag-network. Diba? Kausap ka lang ng kausap. Ilagay mo, samsam na lang. Pwede na yun. Ano sabi niyo, sir? Samsam na lang daw. Some will join you. Some will not join you. So what? Eh ano naman? Next! Kasi someone is waiting. Someone is there. Diba? Pag kinausap mo, eventually they will join you. Tama ba? Yes. Ang problema, ganito na. Nag-e-expect ka na may mag-join sa'yo nang hindi ka kumakausap ng prospect. Problema na yun. Kaya kailangan kausap ka lang. Kasi tatandaan mo sa network mo, dalawa lang naman ang kailangan mong agilay. Tama? Kaya kung sakaling hindi sila mag-join, okay lang yun. Kasi may mga taong kaya hindi nag-join kasi hinihintay pa nila kung magkakaresulta ka talaga. May Yes. mga taong wait and see talaga. Sige nga, tingnan ko nga kung ikaw yayaman dyan. Diba? Minsan nga, pag kinausap mo ng masinsinan, sasabihin sa'yo, eh pare, mauna ka na dyan. Pag yumaman ka, balikan mo. Gusto mong malaman kung gaano kalabo ang mga Pilipino? Ganito ang Pilipino.
O, sige pare, mauna ka na dyan. Pag yumaman ka, balikan mo. Yumaman ka. Binalikan mo ngayon. Pagbalik mo, mayaman ka. Hindi pa rin yan magjo-join. Alam mo kung bakit? Pare, ayoko na mag-join. Eh, bakit pare? Mayaman ka na eh. Utang na pare. Tama ba? Totoo yan. Ako, ang dami sa akin nagre-reject before eh. Di ba? Pero ang lakas nila mangutang sa akin. Totoo yan, no? And the last stage is yung tinatawag natin na if the referral wants to join, go back to your first contact. Yun ang twist doon. Meaning to say, si Sir V kanina hindi nag-join. Pero meron siyang referral. And then yung referral niya eventually nag-join sa akin. Tama ba? Nung mag-join na siya, babalikan ko si Sir V. Sir V, maraming salamat sa iyo, Sir, dun sa feedback mo. And dun sa referral mo. Alam mo, sir, kung hindi ka nag-refer sa akin, sir, baka hindi nag-join yung friend mo. But sir, I have a good news for you. Dahil ikaw ang nag-refer, sir, okay lang ba sa'yo? I-discuss ko ulit sa'yo kung ano yung diniscuss ko sa kanya. Tama? Kasi sir, sayang naman. Use the word sayang. Kasi sir, sayang naman. Instead na pwedeng magkaroon ka ng benefits dun sa ni-refer mo, hindi na, mapupunta na lang sa iba. Ano bang gusto mo, sir? Mapunta pa sa iba o sa'yo na lang? Sasagot yan. Sa akin na lang. Tama? Kasi ayaw ng tao nang nasasayang. Are you with me? Yes. Kaya lang, mangyayari yan kung meron kang pinoprospect. Yes. Apply. May pay-in ako. Kailan? Di ko alam. Eh bakit hindi mo alam? Di po kasi ako namumrospect. May ganyan. Ang punto ganito. Imposible na hindi lumaki ang network mo. Basta ginagawa mo yung part mo. Kasi the training system ng GLI, andito na, tapos na. At ang sinishare namin sa inyo, hindi lang yan hindi yan yung mga napakinggan lang namin. Yan mismo, ginagawa namin. Yun yung maganda sa GLI. Yung mga sinasabi namin, mga experience mismo namin, mga strategies, mga effective na ginagawa namin. Kaya kami nakaka-recruit, kaya kami nakaka-build. Are you with me so far? Yes. So, ganun kasimple. Tingnan natin kung meron pa. Yun, tapos na. Marami ba kayo natutunan? Yes! I-apply ho ba ang mga natutunan? Yes! Okay, ladies and gentlemen, maraming salamat po. That's all for tonight. Sana, hopefully, everyday pumunta po kayo dito. Okay? Umattend kayo ng Life and Lifestyle Forum. And umattend po kayo ng ating mga Elevate program. Thank you so much and to God be all the glory. Thank you! Puno. Passport.